Pupulungin ni United States President Donald Trump ang kanyang National Security Team upang pag-usapan ang susunod na hakbang patungkol sa Iran. Ayon sa ilang US officials, magaganap ang pagpupulong sa Martes, May 19 oras sa Amerika. Ang ulat ay matapos maglabas ng panibagong ultimatum si Trump sa Iran na sinasabing tumatakbo ang oras at kailangan ng magdesisyon ng patungkol sa kasunduan. Kasunod ang paghiwatig ng muli na namang pagsiklab ng gyera o wala nang matitira sa mga ito. Bago ito, nagkaroon ng pag-uusap si Trump at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ayon sa ulat ng Israel media. Bagamat walang lumabas na detalye sa pag-uusap, walang malaking issue na kinakaharap ang dalawa ngayon kundi ang Iran. Matapos ang pag-uusap sa telepono, agad umanong nagpatawag ng security meeting ang Israeli leader. Bukod dito, pinaniniwalaan rin na may impluwensya sa desisyon ni Trump na pulungin ang National Security Team ng US sa mga sinabi ni Chinese President Xi Jinping. Magugunita na ayon sa US leader, mariing nagpahayag ng pagsang-ayon si President Xi na hindi dapat magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. On Iran, it's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon. He said that very strongly. They cannot have a nuclear weapon, and he wants them to open up the strait. Ayon naman sa Iranian media, bigo na namang magbigay ang US ng pagsang-ayon sa kanilang proposal at dahil wala pa rin silang napagkasunduan, tiyak na mabubuhay na muli ang tensyon. Sa kanyang pahayag kamakailan sa BRICS conference sa India, nanindigan si Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi na nawagan ito ng suporta sa mga bansa sa Europa laban sa panggigipit ng US. Our brave soldiers have given their lives to resist Western hegemony and the sense of impunity that the US believes it is entitled to. While Iran is grateful for the support and solidarity it has received from BRICS countries, it is imperative that we jointly step up our work towards ending this sense of entitlement, which has no place in today's world. Aniya, hindi na iba sa lahat ang pambubuli ng Amerika dahil lahat sila ay nakaranas nito. Panahon na aniya ng sama-samang pagkilos upang pigilan ang ganitong gawain ng US. Our resistance against US bullying is not an unfamiliar battle. So many of us encounter slight variations of the same repugnant coercion. It is high time for us to jointly step up and work towards making clear that those practices belong in the dustbin of history. Sa huli, bagamat sinabi ng Iranian leader na handa silang lumaban upang ipagtanggol ang kanilang kalayaan at teritoryo sa pamamagitan ng puwersa, naniniwala pa rin ito na hindi militar ang solusyon sa pagresolba ng hindi pagkakaunawaan, kundi diplomasya. Ayon sa opisyal, wala pa rin silang tiwala sa Amerika. Ngunit ang Amerika ay makatitiyak sa kanilang salita na ang layon nila ay kapayapaan kung ang uranium deposit ang pag-uusapan. We are interested in negotiation, but only if the other side is serious and is in line of real negotiations. We have no trust to Americans. This is a fact. And this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort. I think all of you know that we have every reason not to trust Americans, while they have no reason not to trust us. Nauna nang ipinahayag kamakailan ni Trump na naka-life support na lang ang tigil putukan sa pagitan ng US at Iran, pahiwatig na anumang oras ay posible na itong maputol. I would say the ceasefire is on massive life support. Batay sa intelligence report, naghahanda na rin ang Iran sa posibleng pagsiklab muli ng gyera. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.